Pag-uusapan natin mga tol yung 7 laban ni Pacman na umabot sa 1 million pay-per-view buys. Isama na rin natin yung pahayag ni Juan Manuel Marquez na mas mahirap daw kalaban si Mayweather kumpara kay Pacman. Noong nagsisimula pa lang si Pacman mga tol, malit lang ang pay-per-view. Umabot lang ito sa 300 to 400,000 pay-per-view buys. Pinakamalit na pay-per-view ni Pacman, 120,000. Yung laban niya kay Oscar Larios na ginanap sa Araneta, Quezon City. Nangyari yan noong 2006. Sinundan niyan ng 150,000 pay-per-view laban kay Jorge Solis na nangyari noong 2007. Yung laban ni Pacman kay Barrera, Morales at Marquez, hindi pa yan mabenta noon sa pay-per-view. Nagsimula ang malaking pay-per-view ni Pacman laban kay Oscar De La Hoya. Umabot ng 1,250,000. Kilala si De La Hoya sa panahon na yan kaya mabenta sa mga fans. Umakyat pa si Pacman sa welterweight kaya mas naintriga yung mga fans. Matapos ang laban na yan mga tol, lumaki ang kita ni Pacman. Tumaas na rin ang market value at dito na nagsimula ang $1 million na kinikita sa bawat laban. Taong 2009, nasundan laban kay Miguel Cotto. Umabot ulit ng 1,250,000 pay-per-view buys. Nangyari din yan sa welterweight at ito ang pang-7 division ni Pacman. Nasundan ulit yan noong 2010, laban kay Miguel Antonio Bargarito. Umabot sa 1,150,000 pay-per-view buys. Ito ang pang-8 division ni Pacman. Noong 2011, laban kay Shane Mosley. Umabot sa 1,340,000. Mas mabenta kumpara kay De La Hoya. Pero nasundan yan ng mas malaki laban kay Juan Manuel Marquez mula sa pangatlong laban. Umabot ng 1,400,000. Panalo si Pacman sa trilogy. Hindi pa rin nagsawa ang mga fans mga tol dahil sinundan ng pang-apat na laban. Umabot pa rin sa 1,150,000 pay-per-view buys. Talagang bumenta sa mga fans yung bakbakan ni Marquez at Pacman. Yung laban ni Pacman kay Ricky Hatton at Timothy Bradley, hindi po yon umabot sa million pay-per-view. Siyempre ang pinakamalaking mga tol, ito yung laban ni Pacman kay Floyd Mayweather. Dahil umabot po yan sa 4.6 million pay-per-view buys. Umabot na lang sa 300,000 laban kay Vargas. 400,000 laban kay Adrian Broner at 500,000 laban kay Turman. 250,000 naman laban kay Yordenis Ugas. Sa buong karir ni Pacman mga tol, bilyon pesos din ang naging kayamanan dahil sa pagboboxing. Hindi pa kasama ang mga sponsor. Samantala ayon sa interview ni Marquez, tinanong kung sino ang mas mahirap kalaban, yung estilo ni Mayweather o yung estilo ni Pacman. Hindi nagdalawang isip si Marquez mga tol at sinabing mas mahirap kay Mayweather. Mahirap daw kasi makapagkonekta ng suntok sa mukha niya kumpara kay Pacman. Dahil daw yan sa galawan ni Mayweather na hindi sumasabay at defensive style. Mas mahirap talaga tamaan kumpara sa style ni Pacman. Pero tingin ko mga tol, mas mahirap pa rin kalaban ang isang agresor kumpara sa technical na defensive boxer. Totoo yung sinasabi ni Marquez na hindi madaling tamaan si Floyd. Pero hindi ka naman mape-pressure sa kanya. Babato ka ng suntok kung kailan mo gusto. Sa madaling sabi, pwede ka magpahinga at mag-relax kung si Floyd ang kalaban. Pero panigurado matatalo ka na lang sa desisyon. Kumpara sa galawan ni Pacman na kailangan mong bumitaw at magdepensa sa bawat segundo dahil sa pagiging agresor ni Pacman. Prone nga lang ito sa counter puncher gaya ni Marquez pero mas mahirap pa rin kalaban. You fought Mayweather, you fought Pacquiao. Who's better? I think Mayweather because it's a difficult style. Mayweather is very difficult to connect punches. He's a top fighter.